Magandang araw, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kawani ng gobyerno para sa kanilang dedikasyon sa pagsisilbi sa pagdiriwang ng ika-123 anibersaryo ng Philippine Civil Service. Sa isang mensahe, pinarangalan ng Pangulo ang nasa 1.8 milyong tauhan ng gobyerno sa kanilang pagsisilbi sa taong bayan. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Civil Service Commission sa patuloy na paghubog sa mga manggagawa at organisasyon na nasa ilalim ng pamahalaan. Aniya, umaasa siyang patuloy na magpupursige ang mga taga-gobyerno sa pagtupad sa pangarap nitong magandang bukas para sa bayan. Ipinagdiriwang ngayong Setyembre ang Civil Service Month, kasabay ng anibersaryo ng Philippine Civil Service. Noong 2021, isinulong ng CSC ang paghahanda sa mga kawani ng gobyerno para sa digital transformation sa panahon ng new normal sa pamamagitan ng temang Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Servant Heroes. I would like to express my gratitude to all civil servants who work tirelessly and with excellence and integrity to deliver the quality service that all Filipinos deserve. Thank you for your dedication, despite the numerous challenges that we experience in our respective occupations. Let us strive harder in achieving our united goal of providing a better future for our country. Seryoso ang Administrasyong Marcos na habulin ang mga hoarder at smuggler ng sibuyas sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na porsigido ang gobyerno na panagutin ang mga mapapatunayang hoarder at smugglers na dahilan ng labis na paglobo sa presyo ng sibuyas sa merkado noong nakaraang taon. Ani Bersamin, bahala na ang prosecuting at investigating arm ng gobyerno na mag-imbestiga tungkol dito. Sila na rin ang magpapalabas ng impormasyon tungkol sa mga itinuturong sangkot sa hoarding at smuggling. Bago ito, inirekomenda ng National Bureau of Investigation na kasuhan ang mga individual kabilang ang ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa manipulasyon ng presyo ng sibuyas noong 2022. Naunang sinabi ni Bersamin na sasampahan ng kaso ang mga smuggler at hoarder ng mga produktong agrikultural. Matatandaan sa kanyang ikalawang State of the Nation address ay nagbigay babala na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilang na ang araw ng mga smuggler at hoarders sa bansa. Siniguro ng Armed Forces Visayas Commando Viscom na nakahanda sila para sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan election sa Negros Oriental. Ayon kay Viscom Commander Lieutenant General Benedict Arevalo, mayroon silang nakahandang contingency o backup plan sakaling magkaroon ng kaguluhan sa lugar. May sapat din umano silang mga tauhan na ide-deploy para suportahan ang Commission on Elections at Philippine National Police para sa mapayapang paglulunsad ng eleksyon. Samantala, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na tuloy ang BSKE sa probinsya ngayong Oktubre. Sa kabila ito ng apela ni Pamplona Mayor Janice Degamo at 8 iba pang mayor sa Negros Oriental na ipagpaliban ito. Matatandaang napatay ang kanyang asawa na dating gobernador ng probinsya na si Roel Degamo kasama ang 5 iba pa habang namimigay ng ayuda sa kanilang bahay sa Pamplona. Dawit sa kaso ang dating congressman na si Arnolfo Teves Jr. na kasalukuyang humaharap sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Ayon kay Garcia, nagsagawa sila ng 3 araw na pagdinig at lumalabas na karamihan sa mga residente doon ay gustong matuloy ang eleksyon ngayong Oktubre. Inaprubahan ng Senate panel ang pinagsama-samang mga panukala para sa pagkakaroon ng batas na magtatakda ng absolute divorce sa Pilipinas. Inaprubahan ng ilang senador ang Senate Bill No. 2443 na layong palawigin ang panukalang batas ukol sa pagkakaroon ng diborsyo sa Pilipinas. Sa ilalim ng panukalang batas, maaaring maging ground para sa absolute divorce ang mga sumusunod: 5 taong pagkakahiwalay ng mag-asawa, pangahalay ng respondent spouse sa petitioner spouse bago o matapos ikasal. Ang mga itinakdang grounds para sa legal separation base sa Article 55 o ang Family Code. Pinal na desisyon ng absolute divorce na iginawad sa ibang bansa.
irreconcilable differences o hindi pagkakasundo ng mag-asawa, at marriage annulment na kinikilala ng simbahan at iba pang sekta. Nakasaad din dito na kinakailangang nakapaloob sa petisyon ang mga plano para sa pagpapalaki sa kanilang mga anak, kabilang na ang suporta, custody at living arrangements. Kabilang sa mga may akda ng panukalang batas ay sina Senador Risa Ontiveros, Raffy Tulfo, Robin Padilla, Pia Cayetano at Amy Marcos. Kasama ding pumirma sa panukala ang mga senador na sina J.V. Ejercito, Grace Poe, Coco Pimentel at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 77 araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.